that life is really tricky. And to impart to you that whatever happens in your life, you should still really be wholesome. And to impart to you, Mama Lily will be playing the magic of life. Welcome to the closing program of our ESA. As we conclude this transformative journey, let's carry forward the spark of inspiration, the laughter, the bonds we build, and our commitment to nurturing responsible environments. We have explored strategies, shared insights, and reignited our passion as change makers. Reflecting on our growth, I want to share Nelson Mandela's words. Education is the most powerful weapon to change the world. Over the past 2 days, we have sharpened this weapon, enriched our approaches, and connected with learning champions. We have sparked innovations and commitment to shape young minds. So let's celebrate our growth, the ripple effects of our commitment. So kudos to everyone who made it through. Let's kick off this closing program with smiles, gratitude, and celebration. To the organizer, facilitators, and participants, thank you for your enthusiasm, dedication, and commitment. So today, let's carry the momentum forward, striving for excellence. Cheers to growth, connection, and new beginnings. And now, you are now secured to embrace the change and make a difference when you go back to your classroom. Again, good afternoon. Wishing you all a Merry Christmas and a joyful holiday season. God bless us all. Tapos na. Ito na lang lagi natin tandaan kasi since day one naman sabi nga sa mga bata lalo kumbaga nabigyan na natin ng kaalaman kung paano na lang natin sila matatouch, no? Hindi yung touch na baka magkakaso tayo ng harassment. Tanda natin sa PTN, sabihin natin, pwede tayo mag-ambag. Or lahat tayo may ambag. PTN, pwede tayo mag-ambag. Ibig sabihin sa kung ano nangyayari, lahat tayo ay parte. Sabi ko nga, simula ko dito, nasa iisang bangkat tayo. So tulong-tulong tayo sa pagsagwan hanggang makarating natin tayo sa ating kinaroroonan ng safe. Kung medyo hindi maganda, matuto tayong kung medyo hindi balanse, i-balanse natin. Tulong tayo. Sabi natin, ulit-ulit yung sinasabi, marami tayong punang natatanggap, pero tayo ay parte ng Minjola family. Minjola, kamag-anak na natin si masaya-isang school tayo, tulong-tulong tayo. Para sa mas maganda nating patutunguhan. Diba? Sabi nga natin sa Minjola, lahat tayo may ambag dahil sa Minjola, sabi natin sa PTMS, MNSS, mahalaga ka. So, ang isa sa atin ay mahalaga. No? So, titingnan nga kung ano yung iyong ikaw lang ay nandiyan ngayon, okay, basta tiyak natin na isa-isip natin at kumbaga sa panunumpa natin ay tapusan natin yung sa isip, sa salita, ano na lang ang kulang sa gawa natin makikita kung talagang tayo ay may natutunan sa isang seminar o workshop na ating ina-attenda na yung pinupuntahan man, no?
So, yun naman ang mahalaga. Doon nakikita ang ating kaalaman. Hindi mahalaga kung natapos mo naman yung 40 hours. Ang mahalaga sana na-maximize natin. Sabi mo, sayang naman yung pinunta natin ng holiday. Hindi naman tayo pumunta dito para lamang sa service credit. Kahit hindi nga lang karami yung ating pagkain sa ngayon, sana nabusog naman yung ating kaalaman. Bawal na lang din kayo sa kailangan ng ating sa 19 sa 19. At saka yung mga dandagan po na ay wala nang ko dito. So, yun lamang siguro sawa na rin ako sa ating pagmumuka. Sana ay maraming sana. Na sana lahat ng sana ay matupad natin ng sama-sama. Salamat po. May we call on Ma'am Jahara K. Silingala for a short energizer and also for the attendance. Okay, count 12. So next po ay 11. Okay, so all set. 20. Uy, naglabasan talaga mga 1, singer. 2, 3, go. Yes, yes. Tapos na, balik ulit sa trabaho, recharge na ba kayo? It's na, siyempre tapos na, balik ulit sa trabaho, recharge na ba kayo? 15. Facilitators and speakers, we would like to thank you for this opportunity for us to learn and grow.
give insights and new lessons. So the challenge for us is how are we going to be able to how are we going to transfer or share those learnings with our students? Pagbalik po natin sa ating mga kanya-kanyang station. So about the training proper, natuwa po kami sa totoo lang kasi nung unang nagpasabi ko ay walang food na magaganap, walang pagkain bibigay po or serve. But thank you po ulit dahil sa first 2 days ay nagkaroon po. Pagpakan po natin ang and then, itong ikatlong araw ay survive naman po kahit papaano. So, nasa third day na tayo at graduation na. So, diba? Dedication sa lahat ng namamahala sa program na ito. Gayon din, lalo-lalo na ang mga speakers. So, appreciate po namin ang pag-reiterate nila doon sa team natin, which is to strengthening engagement and commitment to uphold a responsible environment or secure. So, tuhog na tuhog po ang mga objectives sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tangible outputs na lahat naman tayo po ay nakatugon at nakasagot. So, teaching skills to meet the demands of today's education. So as to the venue of the training, so it is well ventilated and very conducive for conducting a training like this. So this we owe from the organizers who were the PMTs who organized this training. So congratulations po to all of you. So palakpakan naman po natin ang ating mga PMT. So as to the snacks, so being served, so it was very satisfying po. So and to the participants, so we as teachers, so congratulations din po. So for us, so yung ating active participation, so kitang-kita po, so especially so with the given activities so assigned to us. So I am looking forward so for this training, 3-day IMSET training. So and hindi lang po ako, so but us realize that how important it is or it was for our professional growth and development. So it serve also as our tool so that the knowledge and experiences we gain so we'll use in our teaching so when we go back in our designated workplace. So lastly, so I strongly believe that through the knowledge, skills, and experiences instilled in us today, so in this 3-day event, so will surely help us to achieve the optimum performance as teachers across all grade levels and subject areas in our beloved institution. So thank you very much po and mabuhay po tayo. Masaya, walang stress, diba? Yun ay dahil sa ating mga PMT. No, yung ating mga speaker, magagaling ating mga speaker, na ibigay nila lahat yung ating mga pangangailangan, yung ating dapat gawin, no, para doon sa ating mga learners. At kung ano ang dapat, at ano yung dapat natin observe para sa kanila. And then, alam naman natin, isa pa rin, kung yung ating mga, alam natin, marami tayong pinagdadaanan at bilang isang guro, na kung saan natakal naman din yun sa atin, doon sa ating naging lesson sa mental health. So, wala naman akong ibang masasabi, kundi napakaganda ng ating IMSET ngayon. At maraming salamat sa lahat, doon sa ating mga PNT, saka doon sa ating mga speaker, at siyempre sa ating mga kaguruan, kasi dahil po tayo ay nakipag-cooperate doon sa lahat ng activity na ginawa natin ngayon. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Ang hapon po at secure na hapon sa ating lahat. Nakaka-pressure kasi ang sinundan ko ay mga doctor. Doctor lang tayo ng grades. Charot. Okay, so ang akin pong impression ay isinunod ko na lang sa ating temas. Secure. So S stands for successful. So kitang-kita naman natin
napaka-success. Tagumpay po ang ating 3 araw na inset. Hindi lang sa paghahangad ng service credit. Siyempre, isa rin po doon yung mga may apply natin sa hinaharap, no? Sa ating mga aral. Ika nga para sa bayan, laban lang. Kahit na may trangkaso po ako ng 2 days, sa Friday and Saturday, sige, ilaban natin para sa bata. Okay, letter E, syempre epektibo ang pagkatuto. Kung walang merienda, gutom tayo. Salamat po. So, dahil meron po tayong foods ng 2 days, nakapagbigay po yun ng energy sa lahat. Kitang-kita naman natin, ano, may mga group na very competitive, talagang active. Ayan, ang grade 8, sila po ang naka-receive niyan. Thank you. Siyempre, kung wala tayo, hindi magiging successful itong ating inset. Next po, letter C, cooperative. Lahat po tayo ay nagbigay ng kooperasyon natin. Alam ko, ang bawat isa mayroon po kanya-kanyang bitbit bago po tayo pumunta dito sa school. May iiwan po tayong mga anak, pero syempre, pasabay ng pagkatuto natin dito sa loob ng kwartong ito, meron din po tayong may apply hindi lang sa mga bata, kundi para sa ating mga anak. Ano po, hindi lang yung pagiging guro, yung nabuksan ang isipan, kundi pagiging ina natin at ama natin sa ating pamilya. Kasi yung mga anak natin, sila na rin yung mga bata na nasa generation Z na tinatawag. So, may apply natin yung mga natutunan natin dito. Next po, unlimited. So, kung pwede lang, na buong taon na lang tayo mag-inset, unlimited talaga ang energy natin lahat. Walang magpapakabog. Ano po? Okay. At letter R, role model. Siyempre po, pag katapos natin ang inset na ito, tayo yung magsisilbing role model ng ating mga anak, ng ating mga learners. So tayo po yung magsisilbing nilang nanay, tayo po yung titignan nilang idolo. Kaya po yung mga natutunan natin, mas better kung i-apply po natin yon. Sila kasi yung tinitignan tayo mula ulo hanggang paa. Umaga, konting pagkakamali lang talagang mapapansin nila. Ay ma'am, bakit yung ano mo ganito? Ma'am, bakit yung sapatos mo biglang nag-iba? Ma'am, wala kang lipstick ngayon. Lahat napapansin nila. Ano po? So next po ay syempre empowered. Challenge accepted. So sa edad ko po nito, bata pang tignan, pero 33 na po ako. Syempre, tinatanggap ko po kung ano man yung challenge na ibinibigay ng DepEd sa atin. So, hindi man po ganun talaga siguro buo. May kulang pa rin. Siyempre, araw-araw po dapat talaga na tayo ay palaging may matutunan at may matutunan pa sa susunod na mga araw. Yun lamang po, that's all. Siyempre, secure na rin ang ating mental health. Secure na rin ang bonus, di ba sir, no? Yung lang. Secure na rin po ang ating certificates. Yun lamang po, that's all. Mabuhay po kayo lahat. Kahapon nakita ko, uy, mandito mo ng pangalan ko. Sabi ko, hala ka, impression na naman. Ito naman. Sa totoo lang, sabi ko, kada inset, lahat tayo, yun, inset na naman. 2 araw, yung unang araw, Friday, okay lang, may pasok. Yung pangalawang araw, Sabado. Naman, yun lang ang pahinga mo yung Sabado. Yun lang possible kang magising ng tanghali, diba? Tapos dito, syempre, magising pa ka, maaga ka nagising. Pero sabi ko nga, yun yung negative side ko as a teacher. Kaya lang, yung positive side ko, mata-mata na may positive, may negative. Sabi nga, may lahat ng bagay, may advantage at disadvantage. Doon tayo sa, ang disadvantage ito, ginamit yung ating araw ng pahinga. Tama po? Pero yung advantage naman ito is yung marami tayong natutunan. Una. Ang impression ko muna po sa venue. Actually, lahat natutuwa ako at lagi ko pinagmamalaki sa lahat ng kahit mga kaklase ko noon. Pinakamagandang venue namin lagi, PTM. Kami lang ang may ganito, di ba po? Tayo lang ang may ganito. Tayo lang ang may aircon ng ating venue lagi. Kasi nga, atin to. So maganda yung ating venue, facilities, toilet. So pwede ka mag-toilet dyan, sa baba, sa kabila, pwede din. And ang pangatlo naman sa food. Sabi nung una, wala daw food. Pasalamat sa mga PMPs na pinush. Kahit na snacks lang meron,
salamat pa rin po. And pangatlo, sa mga speakers. Sa speaker po natin, hindi talaga matatawaran dahil sila de kalidad. Di ba po? Kitang-kita nyo na talagang hindi lang sila basta pinili as speaker, pero talagang pinag-isipan yung karapat-dapat na speaker sa bawat topic na binigay sa atin. Na talaga naman magagamit natin pagdating natin sa ating mga estudyante. Ang pangatlo naman po, topics. So lahat ng topics po ay napapanahon. So una, yun nga sa pag-intindi natin sa mga Gen Z. Tayo kasi, ako po, X na talaga ako, Generation X. 29 years na po ako yung teaching. Nag-anniversary ako nun po. Kami, mga Serda 13, nag-anniversary kami ng 4. Pero hindi namin siya na-celebrate kasi actually, wag na history na yun. Wag na ikwento yung history. Tapos na tayo daw. Kami, as 29 years in service, marami na po talagang alala na ako, hindi na ako ganun kaano sa mga bata. Pero ngayon parang, ay, oo nga, mahina na talaga yung pag-intindi ng mga bata na yan na talagang kailangan pakitama mo na sila ng video na maniwala sila sa'yo na yan ang gagawin bago nila sundin yung pinapagawa. Lalo na po sa amin sa math. Kailangan ipakita mo sa kanila yung magandang presentation mo, yung PPT mo, yung talagang aakit-akit para sila ay tumingin mo sa ginagawa mo. Kasi kung ikaw, nagmumonolog ka talaga sa harap. Mumonolog ka doon, kanya-kanya na sila nang gagawin. Yan po yung talaga. Tapos, yun nga, health, sa ating mental health. Siyempre, matanda na, marami ka na rin nararamdaman, hindi lang mentally, physically. Buti na lang nandiyan yung mga friends mo, andyan yung mga co-teachers mo na iintindi para sa'yo. And then, ano po yung mga ibang topic. So, yung lahat po ng topic ay mahalaga. And, pwede po bang palakpakan natin yung mga PMEs? Ang galing talaga ng mga MPs. Yan din ang pinagmamalaki natin sa PTL. Kahit tayo ay laging may mga sinasabi behind, di ba? Yung mga talaga, ganyan. Pero, pag ganito na, nagkakaisa na tayo sa mga activities, sa MOL, sa mga paandar ng bawat grade level, di ba? Iba-ibang paandar. Talagang hindi pa natalo. Lalo na sa mga activities, mga group activities. Anong ginagawa ni AI? Di ba? Ay, kagagaling po. Suliw daw ako sa mga kasama ko. Lalo na yung mga bago namin teacher, ay, kagagaling mag-AI pa. Katatalino ba? Yun lang po. So, yun po. So, maraming po ay salamat at sana ay maging masaya pa rin tayo sa mga susunod pang event. Salamat po. In lieu of Ma'am Griselda L. Gomez, who is currently attending an equally important training, I am Gladys S. Ruth C. Lucica, delivering the impression on behalf of the grade 7 teachers for our in-service training 2025 with the theme Strengthening Engagement and Commitment to Uphold a Responsible Learning Environment. All in all, this inset is relevant, meaningful, and engaging. And now, to specifically share our impression, I will use the acrostic inset. I for expressive speakers. The speakers were truly impressive in demonstrating their expertise. Their presentation were also engaging, ensuring key concepts and practical strategies were clearly understood by us teachers. And for noteworthy content, the content was noteworthy and highly relevant. It specifically addressed current issue and concern of Hati Yensi, reinforcing our critical role as teachers in securing the welfare of our students in this generation. S for smooth flow. The program had a remarkable smooth flow. This efficiency maximizing learning time, keeping us engaged and focused throughout the 3-day session. E for efficient venue. The venue was efficient and suited for us. It is clean and had a comfortable working environment. T for tasty food. The refreshment provided us maintain our energy level, fostering a positive atmosphere for collaboration among us, INSET participants. Again,
On behalf of the grade 7 teachers, thank you to our formal management team, our school head, and our speakers for making this INSET 2025 meaningful and memorable. Congratulations to you all. And have a good day ahead, everyone. Applause, please. The next part highlights a significant moment as our school leaders present the challenge for the year. Let us welcome Assistant School Principal 2, Sir Aris S. Gonzalez, for the commencement of challenge. Wala tayo dito. Okay. Let's equip ourselves. Ano ba yan? Let's equip ourselves. Na-equip po ba tayo? Yes. Okay. Sure? Yes. Yung iba kasi nag-picnic lang. Yung iba naman talagang palaban. Ano? Palaban. Napaka-competitive. Parang ang premium nila ay talaga namang house and lot saka brand new car. Pero nakakatuwa kasi alam niyo, chika lang ako ng konti. Business lang ng konti. Atin ba kayo ng party? Yes! Sige, mamaya na yun. Alam niyo kasi, iba yung impression sa akin ng PPM before. Alam niyo naman yun kung bakit. Kaya po, pati nga si Mama Marina o si Ma'am Ceres, ay lang, hihintay mo yung explanation ni Ma'am Ceres doon sa kanyang food for thought. Balik tayo doon sa iba yung impression ng PCM sa akin before. Kasi never naman akong napunta dito. Dati, napupunta ako dito kapag may palaro, yung mga seminar. Pero, nung yung tao dito sa PTM, siyempre may mga kilala rin naman ako, pero never ko silang nakasama ng matagal. So I observe, ang daming magagaling dito sa PTM. Palakpakan naman. Maraming magagaling, masisipag, dedicated na teachers. Yun yung sinasabi ko kanina, na impact nyo doon sa learners. Ang naibibigay ninyo noon, siyempre, mas magandang quality of education para yung mga learners natin mag-excel. Para kung ano man yung impression ng PTM before, mawala na. Mapalitan na kung ano man yung inyong tagline ng PTM Falcon. Ano nga yun? Yun dapat yung maging natin, yung mga estudyante natin learn, matuto, lead, manguna sa lahat ng bagay, magnify, mag-excel sa kung saan bagay, kung saan man sila pumuntang lugar, pag-alis nila dito sa PD. But we grow when we face challenges. Ama rin? Ang maging guro ay hindi biro. Maghapong nakaupo. Ay, hindi, joke lang. Joke lang, hindi masama. Totoo po na ang maging guro ay hindi biro. Para tayong mga magsasaka na patuloy na nagtatanim pero hindi natin alam if we will harvest good or bad. Tama? Dadaan sa ating buhay ang maraming unos. Susubukin tayo ng pagkakataon at huhubugin tayo ng panahon. But the end of our journey, what the most important is, paano natin naturuan ang mga bata? How we touch and change their lives. Tama? Challenges are not roadblocks. They are in fact opportunities in disguise. They are crucibles that test our limits, push us beyond our comfort zones, and help us achieve things we never thought possible. Collaboration and shared vision can turn the most terrifying obstacles into manageable steps. So I encourage you all to embrace the challenges before you with resolve and resilience and optimism. See them not as burdens, but as invitations to rise to our full potential.
So may I request everyone to rise and together let's say, tayo na kayo po. Let's say, challenges are accepted. 1, 2, 3, go. Challenges are accepted. Thank you po. Yung sa lahat po ng mga head teachers, sa mga PMTs, at sa mga kapwa ko, kaguruan, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay naatasan na tumanggap ng challenge sa grade level, grade 8 coordinator. Okay? Bilang isang guru po, buong puso po namin tinatanggap ang hamon ng in-service training na ito. Naunawaan ko po na ang pagiging epektibong guro ay nangangailangan ng patuloy na pagkatuto at pag-angkop sa mga pagbabago ng edukasyon. Tinatanggap po namin ang hamon na pagbubutihin ang aming kaalaman, hasain ang aming kasanayan, at gamitin ang mga bagong estratehiya sa pagtuturo para sa kagalingan at kapakinabangan ng mga mag-aaral. Accepting the challenge. So, as a grade level coordinator, grade 11 rather, so I proudly accept the challenge to grow and adapt as an educator and make a change. I commit to better understanding the digital Gen Z. Sabi nga ng mga bata, palag-palag na. Kaya ako bilang guro, di papakabog at hindi magpapapuksa. And learn and teach the Gen Z way. I will contribute meaningfully. To enable a secure environment. I will strongly support the learner's mental wellness. I will be responsive and responsibly commit myself. Thank you. Ayun na nga po. Of strengthening engagement and commitment to uphold a responsible environment and secure training program commit to applying the knowledge and skills gained to foster a safe, inclusive, and supportive educational environment. We pledge to engage generations learners through responsive and meaningful teaching practices, uphold the child protection policy, and safeguard the welfare of all learners. Demonstrate professionalism, ethical responsibility, and continuous growth. We pledge to promote mental health awareness and emotional well-being, and strengthen safety, security, and disaster preparedness in our school community. We accept the responsibility of translating these commitments into daily actions to ensure a responsible environment that supports learning and holistic development. Baba na po ang kamay. Congratulations and palakpakan ko natin natin mga sarili. 12-15-2025, given this 5th day of December 2025 at Pedro C. John Senior Memorial National High School, Bagong Sikat, San Jose Occidental, Mindoro, signed by School Principal 3, Sir Jesse T. Chavare.